Ang totoong storya ni Satanas. Hindi palagi masama si Satanas. Maniwala man kayo o hindi, may panahon na siya ay nagniningning ng kaluwalhatian, tumatayong matayog bilang isa sa pinakamagnificent na nilikha ng Diyos. Alamin natin ang kanyang paglalakbay. Sino si Satanas bago ang kanyang pagkahulog? May panahon na kilala si Satanas bilang Lucifer, isang nagniningning na bituin na nilikha ng Diyos. Sabi sa Isaiah 14:12, "Nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala sa umaga." Tell me, sino ba ang pinakamaliwanag, pinakahanga-hangang anghel? Iyon si Lucifer. Inilarawan pa siya ni Ezekiel bilang isang cherub, ang pinakamataas na antas ng mga anghel. Sabi sa Bible tungkol kay Lucifer, "Ikaw ang larawan ng kasadlakan, puspos ng kaalaman, ang ganda mo'y walang kapintasan." Ezekiel 28:12-14. Ang paglipat ng pangyayari. Kaya saan nagsimula ang mali? Sa isang salita, kayabangan. Dahil sa kanyang kagandahan, naengganyo si Lucifer sa isang delikadong ideya. Maaari ba akong makapantay sa Diyos? Piningarap niyang pantayan ng Diyos. Sabi sa Isaiah 14:13-14, "Aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap. Papantayan ko ang kataas-taasan." Ngunit gaya ng kasabihan, ang kayabangan ay nauuna bago ang pagbagsak. Proverbs 16:18 at saka 1 Timothy 3:6. At bumagsak nga siya. Kinuha pa niya ang 1/3 ng mga angel sa langit. Kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Revelation 12:4. Ngayon, ano ba ang bagong tungkulin ni Satanas? Ang bagong tungkulin, hari ng panlilinlang. Sa kanyang pagkahulog, naging Satanas si Lucifer. Ang pangalan na Satanas ay nagkakahulugang kalaban at ang demonyo ay nagkakahulugang mag-uusig. Maliwanag ang kanyang mga taktika. Tuksohin, akusahan, at linlangin ang mga tao ng Diyos. At kahit pa ang Diyos mismo, gusto niyang tuksohin. Ipinakita ng mga kasulatan ang kanyang kapangyarihan bilang hari ng mundong ito. Sabi sa Juan 12:31 at saka 2 Corinthians 4:4, "Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulog ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito." Ano ba ang kanyang misyon? Ang pinakamataas na hangarin ni Satanas ay ilihis ang mga tao sa katotohanan. Gusto niyang hindi na sumasamba ang mga tao sa Diyos, kundi sa Kanya na sumasamba. Gusto niyang sambahin siya. Ang huling kabanata, isang itinakdang kapalaran. Ngunit narito ang pinakamatinding pagbubunyag. Sa kabila ng mga matagumpay na plano ng demonyo sa mundong ito, ang wakas ni Satanas ay itinakda na. Ang aklat ng pahayag ay nagpapahayag ng kanyang pinakahuling kapalaran. Itapon siya sa lawa ng apoy at parusahan doon sa walang hanggan. Sabi nga sa pahayag 2010, "At ang diablo na nagnilinlang sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre kung saan naroroon ang mabangis na hayop at ang bulaang propeta. At doon sila ay pahihirapan araw at gabi magpakailan paman." Ang paglalakbay ni Satanas mula sa kaluwalhatian sa langit patungo sa walang hanggang pagkaparusa ay nagsisilbing paalala. Sa mga pahina ng Biblia, natutunan natin ang mga panganib ng kayabangan at ang hindi nagbabago na katarungan ng Diyos. Ito ay isang walang kamatayang kwento na nag-uudyok sa atin na maglakad sa kababaang loob at yakapin ang walang hanggang katotohanan na ang Diyos lamang ang pinakamataas at pinakamapangyarihan sa lahat at siya lamang ang dapat sambahin. Ang totoong storya ni Satanas. Hindi